Dumaan man ako sa apoy. Oo nga po, puputin nyo nga. Hindi po talaga tayo masusulog. Tandaan niyo po yung tatlong magkakaibigan na tinapon sa bubon. Hindi niyo po yun. Hindi, walang nasunog. Matanan tayo pag tayo na paso. Diba? Ayun, tatlo. Ang pagkakabasa ko po ay kung itinaas ang level ng init. Tama po ba? Pinainit 3 times, 5 times. Why? Kasi ngayon nga po, ang init natin, 42, 43 ang heat index. Diba? Nagre-reklamo na tayo. Why super init? Pari ko po mas mainit sa impyerno. Amen po? Isipin na lang po natin na sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng sitwasyon, kontrolado ng Diyos. Amen. And I know the reason why you're here because unang-una sa lahat, you love the Lord. Mahal niyo ang Diyos kaya kinandito. Dahil mahal natin ang Panginoon, we can endure anything and we can endure everything. Amen? Amen. Kung ako ay medyo sumakit ng katawan, nagulat po siguro kahapon, naglinis ko kami dito sa church. Ay dahil ako po ay tuwa, yung isa sa katuwaan, hindi mo na napapansin yung oras, yung pagod, yung sakit. Yan ang pagkatapos na ako naramdaman, Lord. But still, God is good all the time. All the time, God is good. Okay. Good morning po ulit sa nasa live stream. Saan man po kayo naroon. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo. And I want you to know that the Lord will bless you. The Lord will bless you. Pagpapalain po tayo ng Panginoon. Amen? So umaga po ito, makipag-buklat po kayo sa akin sa aklat ng Efeso, chapter 6. Pakibuklat po ninyo mga holy cellphone. Paki-on na po ninyo holy cellphone. At tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos sa aklat ng Efeso, chapter 6, 14 to 17 po. Tayo po mga anak ng Diyos ay itinuturi ng mga mandirigma. Amen. Ang bawat isa po sa atin ay mandirigma. At ang mandirigmang ito ay binigyan ng Panginoon ng weapon or mga armas na dapat namin gamitin upang kung sakaling dumating at tayo ay magkakaroon na ng digmaan, ay pwede po natin itong gamitin at atin po itong gawin pagsanggalang at panlaban sa ating kaaway. Amen po? Amen. Then po sa Ephesians chapter 6, verses 14 to 17, ay sinangkapan po ang mga anak ng Diyos ng mga armas na kailangan po natin para po sa ikalalakas o sa pagiging matagumpay sa ating buhay. Ephesians chapter 6 verse 13 to 17, isa-isa po niyang ibinigay. Ang sangkap na ito o ang mga armas na ito upang kung sakali dumating ay mapapagtagumpayan po natin ang lahat ng bagay na dumating sa ating buhay. Una po, sabi doon, the belt of truth. Ang sinturon ng katotohanan. Pansinin niyo po ha, pansinin niyo lang po ito. Gusto ko lang po magsimula dito para po malaman natin kung ano ba ang nais iparating ng Diyos sa atin sa umagang ito. Una is the belt of truth around your waist. Truth around your waist. Belt. Binigyan po tayo ng belt of truth or sinturon
ng katotohanan. Next, breastplate of righteousness. Nasaan na po tayo? Sa katawanan. May belt na tayo, meron na tayong breastplate. Next, and the shoe for your feet, put on whatever will make you ready to proclaim the gospel of peace. Meron na po tayo shoes. Nagsimula po sa belt, nagkaroon ng breastplate, at sinuotan tayo ng shoes. Para naman po hindi magmukha tayong kaawa-awa sa harapan ng tao, binigyan po tayo ng sapatos ng Diyos. Dahil ayaw po niya tayong maglakad ng yapak or nakaapak. Dahil any moment from now, pag po tayo lalakad, maaari po tayo matinig. Eh kung tayo po ay may shoes, hindi po tayo matinig. Kasunod po, with all of this, take the shield of faith. Okay, na-level up na ano po? Okay. Meron tayong belt of truth, breastplate of righteousness, shoes, gospel of peace, and then we have the shield of faith. Shield. Shield po yun. Panangga. At ang pananggang ito po ay ating pananampalataya. Next, and in all which you will be able to quench all the many arrows of the evil one, para po tayo ay makaligtas sa mga pana ng diablo. Or, anong tawag doon yung arrow? Amen? Kasi di ba mga anak ng Diyos, lagi pong pinagbabalakad at pinagpaplanuhan ng kaaway na laging sibahin ang kaaway. Amen? Next. And then, take the helmet of salvation. What is helmet sa Tagalog? Baluti. Helmet of salvation. Tinakpan po, binigisan po tayo ng belt of truth. Binigyan niya tayo ng sanggalang sa ating breast para po maiwasan. Binigyan po tayo ng breastplate of righteousness, ng katuwiran. Binigyan din po niya tayo ng shoes na gospel of peace. Sorry po, peace. Letter P po yun. Peace. And then, binigyan po tayo ng helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Kompleto na po ba? Kompleto na po ba? It is. It is a complete package of what had God in store for every brethren or every disciples of God. Sinangkapan po tayo ng buong-buo. Sabi po ng isang po pong mentor, Brother Rian, kompleto na ba? Sa tingin niyo po, kompleto na ba? Complete na po ba yan? My faith, my salvation, my righteousness, my truth, my firmness, and my Word of God. May salvation pa dyan. Kompleto na po ba? It is a complete armor of God. Amen po. It is a complete. Kompleto yan. Kasi po, meron po akong tinanong. May tinanong po ako sa aking mentor. Puro harap. Walang likod. Sipin niyo po. Wala, di ba? Walang likod. At ito po ang inyong magiging likod. Ephesians chapter 6 verse 18 said, praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication, to that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. Now, kung meron po tayong armor of God na ibinigay ang Diyos
kompletong armor of God. Ito na lang po ang ating, ito na lang po ang magsisilbing kulang sa ating buhay. Anong silbi ng armor of God kung wala nito? Kaya sa umagang dito po, my title is, my secret weapon is prayer. Kung meron na po mula ulo hanggang paa, kailangan din protection na natin ang ating likod. At yan po ay ang aspekto ng pananalangin. Maybe some of you will tell me, ang pananalangin naman ay normal na lang eh. It is normal. Normal po ba sa inyong pananalangin? Normal na po ba sa buhay niyo? Lifestyle niyo po ba ang pananalangin? Oo naman. It is. Kasi kailangan natin yan. Kailangan natin. Lalo higit kapag dumadating ang panahon nang tayo ay nangangailangan na. Wala na po tayong ibang maisip kundi ang manalangin dahil ang pangako po ng Diyos kapag po tayo nanalangin ay ibibigay niya ang ating panalangin, ang kasagutan. Sabi nga sa Bible, hindi ka pa nagsasalita, alam na ng Diyos. Alam na ng Diyos yun. Kaya lang ang prinsipyo po ng Lord ay knock, I ask and it shall be given, seek and ye shall find, knock and it shall be open unto you. Kaya kailangan po tayong manalangin dahil kailangan ng Diyos na marinig sa ating mga labi kung ano ang ating mga pangangailangan. Amen po ba? Amen. You will say, narin sabihin niyo po sa akin, nanalangin naman ako. Kahit nga nasa jeep, nananalangin ako eh. Kahit nga po natakbuhan Genesis, nananalangin ako. At sa bahay, kung hindi mo lang ako nananalangin sa aking kwarto, nakapapadalangin niya ako at mabag nasa CR. Ayan. Kasi everywhere. Kasi ang Diyos ay omnipotent and omnipresent. Siya po ay omnipresent at all times. Ang presensya ng Diyos ay hindi nawawala kahit saan ka naroroon. Kahit saan ka siguro manalangin, kahit saan, everywhere. Because God is omnipresent. Kahit sa ilalim ng tubig, manalangin ka, nandun siya. Amen? Amen po ba? And we must, as Christian, we must learn or we must in our life that prayer is the most important in our Christian life. Siyempre, Word of God, oo. Nangangailangan talaga ng Word of God. Pero pag ako noon, pag tinatamad ako mag-Word of God, mananalangin na lang ako. Kasi, ang alam ko ang prinsipyo ng Diyos, ito na naman ako, Sunday school na naman. Read your Bible. Read every day. Ano sabi mo? Read your Bible, pray. Kung hindi mo ilakas. Ulit. Read your Bible. Pray every day. Diba? Diba? Pray. Amen? At sasabihin ko, at pwede kong sabihin sa inyo na pareho lang tayo ng kahulugan kung ano ang panalangin. Tama po ba? Ang panalangin, pakikipag-usap sa Diyos. Tama yun. Pakikipag-communicate sa Lord. Tama yun. Ano sabi doon? With prayer of supplication. Pag gusto nyo mananalangin, tama din po yun. Tama. Pero today, medyo palalinin naman po natin kung ano ibig sabihin ng panalangin sa ating buhay. Kasi medyo reluctant tayo or ang mga anak ng Diyos, minsan, relax po dali sa panalangin. Nananalangin ka nga ng mula. Kahit na nakaupo sa ganyan, nakapanalangin ka, di ba?
ang hindi po natin alam, when we pray, we declare war. Tayo po ay nagdedeklara ng battle, ng hikmaan. Alam niyo po ba yun? 2 nights ago, ay na-check po ako nila. Because may mentor po ako pastor po sa ibang church. And every time I have question, sa kanya po ako nagtatanong. Sabi niya sa akin, bro, palalimin pa natin. Let us cultivate or deepen the meaning of prayer. Kasi po sa mga anak ng Diyos, ang nagiging focus lang natin, sabi niya sa akin, tayong mga anak ng Panginoon Diyos, ang nagiging lagi lang natin focus, na ang ibig sabihin lang ng panalangin ay talking to God. Tama po ba ko? Kayo po, kung tinanong ko, what is prayer? Talking to God. Talaga yun po sasabihin ko sa akin. Communication with the Lord. And pinakamabago pa, kapag humihingi at may kailangan sa Panginoon, nun lang nananalangin. Pero hindi po ba natin alam na kapag tayo po ay nananalangin, tayo po ay nag-declare ng war. Tayo po ay nag-declare ng Tagalog. Tayo po ay declared war. Dahil ang pananalangin po, hindi po natin alam, yan po ay nagbabattle on the heavenly bodies. Pag po tayo nananalangin, kaya po kailangan bigyan po natin, or today, let us talk about something that is deepen your definition about prayer. Kaya inuna ko po yung armor of God, Ephesians chapter 6, 14 to 17. Yan po sinabi ni Pablo sa kanyang mga alagad, sa kanyang po mga disciples. Pero, pagkatapos po niya ibinigay ito po yung pinaalala ni Pablo sa mga taga-Ephesians. Ephesians chapter 6, verse 18 said, pray at all times in the Spirit. Bakit kailangan manalangin? Because when we pray, we declare war. Ang pananalangin po natin ay hindi lamang basta paghingi, pakikipag-usap. Ang pananalangin din po natin sa Panginoon, tayo po ay nagdi-declare ng war. Battleground ito. Ang pananalangin, kaya kahit po simpleng pananalangin, Lord, tulungan mo ako magdesisyon, tulungan mo ako sa ganitong bagay, sa ganitong aspekto. Di ba panalangin yan? Tulungan niyo po ako magdesisyon. Lord, anong gagawin ko? Ikaw na po ang bahala. Once you pray, you declare war. It is a battle from truth and evil. Kaya po, ang title ko sa umagang ito is My Secret Weapon is Prayer. Palalimin po natin ang ibig sabihin ng panalangin. Number 1. Huwag magalala. Very ano lang po ito. Prayer must be perpetual prayer. What do you mean by perpetual? Diretso. Ephesians chapter 6 verse 18 said, pray at all times. Sa isa pang version. Saan pa pong book niyo nabasa? Pray at all times. Saan pa po? 1 Thessalonians 5:17 said, pray without ceasing. Manalangin kayo ng walang pati. Ito po ba ibig sabihin lagi akong manalangin at all times? Lagi akong manalangin ng dire-diretso? Ito po ba ikaulugan should I say, I will pray 24 hours a day or 7 days a week? Na dire-diretso? Hindi po. What Paul said, perpetual prayer means
you have to have an attitude of prayer or an attitude of praying. Hindi po ito nangangahulugan na mga mananalangin po tayo 24 hours a day. Hindi naman talaga natin kaya. 7 days a week. No. Si David, kailan lang po nananalangin? Morning and night. Umaga at gabi. Ngayon po, pwede po magtanong. Ang tanong po ito ay between you and the Lord. Kaya na po sumagot. Gaano po tayo kadalas nananalangin? Kung di po sagutin, yung pong tanong na yan is between you and the Lord. Gaano po ako kadalas manalangin? Does God require you to pray 24 hours? No. Tama? Hindi naman, di ba? Pero ang sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 18, pray at all times, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Hindi po ibig sabihin ay lagi tayo mananalangin ng walang ng dire-diretso. Hindi. Ang gusto lang pong ituro ni Pablo that Christian must have an attitude of praying or the attitude of prayer. Hindi ba kayo makapanalangin sa umaga? Sa hapon meron pa. Sa gabi meron pa. Pero huwag naman kung walang-wala na. Or kung kailan lang po natin maalaala na, ay, mananalangin nga pala ako. Amen. O diba? Hindi maka-amen. Ibig sabihin, totoo yung sinasabi ng Diyos. Ako po kasi may attitude din eh. Kung kailan ko nung maisipan, isa na, wag nawawaglit pa. At kung hindi pa sasabihin ng church, magdi-declare tayo ng prayer and fasting. Noon lang malalaman na ako nga pala mananalangin at magpa-fasting. But the Lord teaches us not praying 24 hours a day or 7 days a week, but we must have an attitude of praying. Attitude lang po yan. It is an attitude. Sabihin, put praying or put prayer as our lifestyle. Include it in our lifestyle. Alam niyo po, sabi nga nung mentor ko, alam mo bro, manalangin ka na sa isang araw, isang oras. Oh Lord, isang oras. Sa tanood mo po, check niyo po yung sarili natin. Ilang po, hindi nga po oras na nanalangin sa Lord eh. Parang minuto lang. Tama po? Lalo pag ako'y pagod na, Lord, ang nasasabi ko na lang ay, I love you, Lord. Good night. Oy, tulog na ang lolo mo. Tama? Tama po ako? Tama po ba si Lord? Checking lang po ito mga kapatid. I love you with the love of the Lord. Ito po ay pagtutubig sa atin ng Panginoon. Kasi po, alam ng Panginoon, kaya tinuturo sa atin, dahil mahalagang ang pananalangin. Hindi naman tayo nire-require ng Diyos manalangin lagi eh, tama? Pag pwede kayo nanalangin ngayon hapon ito, kinakausap ba kayo ng Lord? Uy anak, manalangin ka naman. Minaririnig po ba kayo na boses ng Diyos? Minaririnig po ba kayo? Ito po, nagiging joke po ito eh. May lalapit sa akin. Brother, nangusap sa akin si Lord. Ano po sinasagot ko? Ay, buti pa si Lord, nangusap sa'yo, sa akin hindi. Yun ba? Naging joke ko na to. Pero later lang. Ngayon ko lang po talaga din ang kawala. Talaga ang Diyos ay nangungusap. With an audible voice. Amen? Kaya sabi ko, Lord, totoo. Totoo yan. Amen po. Madilim nga talaga, Lord. Amen. Our perpetual prayer must be an attitude of praying. Yung mga attitude na natin. Hopefully po, this
ito pong topic natin ay maging awakening sa atin. Maging tagapag-gising sa atin. Na kung hindi man tayo nakakapanalangin sa umaga, meron pang tanghali, meron pang hapon, at meron pang gabi. Amen? Alam niyo po, talagang nako-correct talaga ako. At least kahit pa paano po, I can pray. 5-10 minutes. Kala mo 5 hours, ha? 5-10 minutes. Pero, sino naman, i-judge ba tayo yung God? Kung tayo nananalangin ng 5-10 minutes a day? I don't think so. Hindi naman judgmental si Lord. Tao lang naman judgmental, tama? Ayan ba? God is not judgmental. Ay, alam naman ng God ang capacity natin. The Lord knows our capacity, our measures of faith. Eh kung manalangin mo ay 5-10 minutes a day, ay dito na ako kaysa naman sa hindi nananalangin. Amen? Doon ako sa 5-10 minutes. At saka tayo po, mainipin kasi eh. Honestly, ako po, mainipin. Kahit nga bumisan, ako naman pinakorek. Sa prayer meeting or sa overnight or midnight natin, talagang sabi ko, tagal na manalangin. This is start, ako tapos niya sa ibig pa. Iba pa tayo ng naliligan. May nagkusunan ko sa kanya, ay yun. Kaya ako, mainipin. Mainipin tayo, amen. Mainipin kasi tayo eh. We cannot endure. Hindi na lang isa natin kaya endure yung ginagawa ni Christ. Amen? Si God, o si Jesus. O, baka sabihin mo sa amin, ay hindi mo ko si Jesus ko. Ay, mo naman. Diba? Si Jesus ay nag-prayer and fasting for 40 days and 40 nights. Ay, pari ko, pag ako, baka isang araw, dalawang araw, nagre-reklamo. Kaya nga, 1 year lang. Amen? Sabi ko, sa amin po sa music, I'm happy to share. Gusto ko po share sa inyo na sa music po, at least po sa music, kami po ay nag-declare na at least pray and fasting once a week. Hindi natin pag-usapan yung last kahapon. So, kinukumusta ko po sila. Kinukumusta ko po ang music ministers. At sa tingin ko naman po ay nagagawang pa na naman. My beloved brethren, my beloved music ministers, nakakapag-pray and fasting po ba? Amen naman. At least amen. Eh pag nung sinabi sa akin na, naku, nakalimutan ko ako. Kung nalimutan ko, pwede ko sa isang linggo ako babawi. Hindi na pwede. Tapos na yung babawi ko. Huwag na. Sinasabi niya na. Amen? Ibig ko sabihin, when we declare prayer and fasting, and that's the time that we would pray and fast. Ako po, 1 week lang talaga ako eh. 1 week pa lang, nagre-reklamo na ako. Paano kung bulding? Lord, magbubutom ako. Mamamayat ako doon. Ang sarap kayang kumain. Tama? Sarap kumain. Anyway, so, perpetual prayer. Our prayer must be perpetual. Amen? Pag sinabi perpetual, walang pati. You have to pray at all times in your convenience. Kasi gawin na lang po natin. Kasi hindi naman lahat po ng oras ay convenient sa atin. Kung saan convenient, ako po ay lately, talagang po pag ikaw ang nag-aaral, ikaw ang tinuturuan. Hindi ko po alam kung bakit bigla na lang namulat ang mata ko at 3 a.m. It's not normal to me. Hindi po ako morning person. Pero nung meditate ko po ito, the Lord woke me up. Hindi ko po alam. Basta lang po ba namulat yung mata nyo? Naka-experience na po kayo?
Bigla na kayo nagpulat na wala ka namang alam na hindi naman. Uy, hindi ko sila, ay, hindi ko pwede. Ginising ako ni Lord. Sige, Babel, sasakyan kita dyan. Support kita dyan. Totoo naman po, we're not getting any younger anymore. Hindi na naman po talaga kami ang bata. Abnormal naman kung sabihin ko, abnormal ko kung sabihin ko sa inyo, bata pa ako. No! I'm on my okay, ito ang tanang edad na, Mabel, I support you. Perpetual. God, ginigising ako ni Lord. Minsan 3 a.m., minsan 4 a.m. And then, sabi ni mentor ko, alam mo kaya ka ginigising? It's time to you to pray. Opo. Kasi according to him, yung oras po ng 3 a.m. or 4 a.m., yan daw po yung sinabi sa akin, inalimutan ko lang po. Kaya sabi sa akin, the Lord woke you up because He wants you to pray. Kasi yun daw po at ang oras na yon, ako mamaya tatanong po ulit. GGC ko na lang po sa inyo. Parang yung pong oras ng ganong critical hour, yun po ata yung critical hour na doon po ata mas nag-move ang kaaway. I think so. Parang ganun po, something like. Kaya, Christians, kapag po ginising tayo ni God ng between 2 to 4 a.m., huwag na po kayo magtanong. Ang gawin nyo na lang po is start praying. Kaya po, naririnig ng ate ko, sinasabayan ko po kasi ng music ng Christian song. Kaya rinig ng ate ko. Sabi sa kanya, agaw naman gumising nga, hindi ka naman gumising ganyang agaw. Hindi po ako morning person sa totoo lang. Kaya po pag may mga lakad tayo, kapag sinabi, alas 4 na madaling araw, gising na, tayo pupunta na doon, alas 5, naku Lord, gisingin niyo ako, pag hindi niyo ako ginising, talagang mag-iiwan ako. I'm not a morning person. Pero yan pong itinuro ng Diyos sa akin. And when God woke me up at that earlier morning, wala po akong magawa kundi manalangin na lang. So when God woke you up at that early morning, on that early time, all you have to do is pray. Manalangin na lang po kayo. Hindi po kung ano naman mga iniisip, ano mo ulangin ko, ano nilituin ko, etc. Amen? Just pray. At saka yun po, ayan, naalala ko na po, yung time na yan is critical because mas maririnig niyo ang boses ng Panginoon. If you want to know, kung gusto po natin malaman kung ano nga bang tono ng boses ng Diyos, that's the time that God will speak to you in an audible voice. Nga naman po, wala kasi maririnig eh. 1, 2, 3, 4, 2, 3 a.m., wala kang maririnig. Siguro may bumatok ng aso, hindi. O kaya yung nag-aaway ng pusa, hindi ka maririnig. Amen? Okay. My secret weapon is pray, and prayer must be perpetual. Amen po. Sabi doon, pray without ceasing. Alam niyo po, nung marinig ko ito, talagang nagre-reklamo ako sa Lord. How can I pray without ceasing? Sa Tagalog ang mas Tagalog yan, manalangin kayo ng walang patid. Imagine nyo, walang patid. Hindi na ako iinom, hindi na ako iihip, hindi na ako iibo. Hindi naman gano'n ko ano sa Lord. Amen? Sabi nga, there's a time for everything. Kung manalangin ka ng 5 to 10 minutes, okay na yun. Kaysa naman po lang. Tama? At least, ako po, natututo na rin, manalangin. Every morning na lang. Kasi mas maganda na ako manalangin. Kasi sabi ko, oo nga, mas maganda manalangin sa umaga para covered ka na sa maghapon. At pagdating mo sa gabi, good night, Lord.
bagsak na. Diba? Sino po dito yung mga kapatid kong mapa? Ano ba yung mapa? Mapa ano? Mapa tulog. Okay? Number 2. Because prayer is our weapon and we declare war, prayer must be powerful prayer. Naniniwala po ba kayo na may mga panalangin na hindi makapangyarihan? Excuse me po. Amen? Naniniwala po ba kayo na isa ng panalangin natin ay walang power? Oo. Yeah, I believe. Kaya po tinuruan tayo ng Ephesians, paano po tayo mananalangin ng may kapangyarihan? Ephesians chapter 6 verse 18 said, pray at all times, Sister Pasuyo. Ephesians 6:18. Pakibalik yan. Yan. Sabi po doon sa verse 18, praying all times, what? In the Spirit of God. Yan. So pag tayo po'y mananalangin, huwag po nating hahayaan na iwan tayo or i-abandon tayo ng banal na Espiritu pag tayo nananalangin. When we pray, we have to pray in the Spirit of God. Amen po. Kailangan pag tayo nananalangin, kasama natin ang banal na Espiritu. At sa pamagitan po niyan, pag tayo po ay, di ba utos ng Diyos, be filled. Ano po yung filled sa Tagalog? Punan. Mapuno. Amen po ba? Mapuno tayo ng banal na Espiritu dahil kapag po tayo ay guided ng banal na Espiritu, that's the only time that our prayer will become powerful. Amen? Bakit? Romans 8, chapter 8, verses 26 to 27 said, hindi natin alam kung ipapanalangin natin. Sino nagtuturo? Who teaches us? Holy Spirit. Sister Megan. Romans chapter 8, 26 to 27. Hindi natin alam kung ano ipapanalangin. Tama po ako. We never know what to pray. But the Holy Spirit teaches us what to pray. Kaya kailangan po ng pananalangin ay laging may kasama or kasama lagi ang Holy Spirit. At kapag kasama natin ang Holy Spirit, magiging powerful ang ating panalangin. At kapag po powerful ang ating panalangin, makakaasa po tayo sa 1 John 5:14-15. Basahin niyo na lang po. Ano po nakalagay doon? At tayo ay magiging panatag sapagkat ang lahat ng ating hihingin at ating idadalangin ay dinggin ng Diyos. Kaya po siguro, just maybe, kaya hindi po siguro hindi dinidinig ng Diyos ating panalangin. Ang ating panalangin ay pangsarili, panalangin lamang. Ngayon po, kaya huwag po natin babaliwalain ang pananalangin. Dahil ang pananalangin ay isang armas ng mga anak ng Diyos. Our prayer must be powerful. Amen po ba? Gets po ako? 6:18. Amen po. With the Holy Spirit. Handa ko po yung, sino po nakakatanda sa Matthew chapter 6. Okay? Nung si Jesus po ay tinukso ng diablo. Ang alam ko po isang tinukso, ang ginawa po pagtukso sa kanya ay, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mo tinapay ang batong ito.
sabi po ni Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa mga salita ng Diyos. Pero bago mangyari yon, si Jesus po ay nag-prayer and fasting for 40 days and 40 nights. Tama? So, ibig sabihin, malaki po ang nagagawa ng prayer and fasting and guided by the Holy Spirit. Basahin niyo po yung Matthew chapter 6, I think yun. Buong chapter ng chapter 5 and chapter 6. Hindi siya nadali ng tukso. Why? Because his prayer is powerful, led by the Holy Spirit. Hindi po tayo kayang takutin or talunin ng kaaway kapag po tayo ay guided ng Holy Spirit. Siguro kung tayo lang, gawin mo nga ito, kung ikaw nga talagang Kristiyano, gawin mo ang tinapay itong batong ito. Ano kayo sasagot niyo? Sige nga po. Ano kayo nagiging sagot natin? Sige nga, sister, kung tayo kayo alam ng Diyos, gawin mo ang tinapay itong batong ito. Ano kayo sasagot niyo? Diba? Pero Jesus said, it is written. O, diba? Kaya pag tinanong kayo, uy, nga, kung board ang ka nga, talaga ba ligtas ka na? Ano sasagot mo? It is written. Man should be born again. He will never see the kingdom of God unless he or she will become born again. Tama? Yan. Kasi medyo iba naman natin sagot natin sa kanila, ano. Pero minsan nag-challenge ako eh. Minsan nga, pag tinatawag ako sa akin, o yan na si Praise the Lord. O, siya nakaranas. O, yan na si Born Again. Ayan na si Hallelujah. Nakakapigon. Ako ng dinig. Pero lately, noong una, ang inip ko, manim ka dyan, paalam sa inyo. Diba? Ganun ako sumagot, paalam ko sa inyo, wala akong paalam. Manim kayo dyan. Ngayon, pag sinabi sa akin, oh yes, si Born Again, praise the Lord! Okay, tao sa ating Karen. Diba? Nababago because we are led by the Holy Spirit now. Kasi pag, minsan meron tayong, alam niyo po yung mga first impression, yung gusto nyo masabi lang. Sabi nga ng mga millennial, yung mema lang. Mema. May masabi. Tama? Kaya po sa amin ngayon, tanyo, nung una hindi ko pinapansin. O pansinin ko man, meron kayo dyan, napakala sa inyo. Ngayon, hindi na nila ako sinasabi, ay na si Born Again. And si Praise the Lord. Kasi alam na nila kung ano ilibigin ko. At pag inibig ko yun, natatahimik na sila lahat. Dati may kasunod pa. Pag sabi, oy, and si Praise the Lord, Amen! So, wala na. Hindi na natin eh. Feeling ko lang, sinasyak na lang kumaga, pinatatahimik na sila ng Diyos. Huwag na ingay. Si pera na naman ang Espiritu. Kasi kapag sumagot ka pa, alam kong may sasagot sa ako. Diba? Inaano na, tinatakpa na lang ka, inaano na yun. So, amen. So, prayer must be a powerful prayer. And last but not the least, palakpak naman dyan. Kapag wala ka nga kasi ano po, last but not the least. Amen! 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 Prayer must be perseverant prayer. Ako, wala nito noon. Wala po talaga ako noon nito. Ako po ang taong walang katsaga-tsaga sa katawan. Una po, mainipin ako. Amen. Mainipin po ako. Don't keep me waiting. Pag pinag-intay mo ako, bye-bye.
Pero naging Kristiyano ako. Ewan ko ba? Kita tayo ng alas 2. Saan? McDonald's. Sige, 2 o'clock. Abay, nag 3 o'clock, nag 4 o'clock, may wala pa rin. Kalak-kalakis talaga kayo. Wala po talaga akong tiyaga. Kaya tinuturuan po tayo ng kaya sa susunod, pag sinabi nyo 1 o'clock ang usapan natin, pag wala pa kayo, sorry, goodbye. I love you with the love of the Lord. Perseverant prayer. Sabi ko nga din sa mentor ko, sa akin, ano, brother, nakakapanalangin ko ba na nakaluhod? Hindi po ako na nakaluhod. Subukan niyo po ako ba nakaluhod ba na namin? Tulog ako, hindi ko tapos ang prayer. Amen? Perseverant prayer. Ephesians chapter 6, verse 18b said, yan, ano sabi? To that end, keep alert with all perseverance. Your prayer must be perseverant prayer because it is our weapon. Kasi po, noong una, pag ako nananalangin, sa simula lang malakas ang boses ko. Lord, ano yun? Pero pag tumatagal, nahina na, hindi na makapag-endure. Amen? Sino po dito? Ako natuwa sa kamay. This question belongs to you and the Lord na lang. Di ba? Nakaka-experience tayo? Pag tayo mananalangin, sa unang lakas, ang sigla. Woo! Woo! May pagsigaw pa. Pero pagdating sa gitna, wala nang boses. Bakit? Tulog na. Ano nga? Correction lang po ito, mga kapatid. And I love you with the love of the Lord. Because the Lord wants our prayer to be perseverant. Pag sinabi perseverant, matyaga. May tiisan. Ang pananalangin po ay may pagkasamang pagtitiis din. Ano po sabi sa Luke 18:1? Sis, meron ka? Lagi. Luke 18:1, ano po sabi? Ako, kailangan basahin ko to. Para sa ating pong lahat. 18, verse 1. And he also spoke a parable for them to teach. It is always right to pray and not to faint. Laging manalangin at huwag manghihinawa. Laging manalangin. So, ibig sabihin, pray at all times. Luke 18, verse 1. Sa Tagalog po ay, isinalaysay ni Jesus. Sino po nagsabi? Sino po nagsabi? Hindi po ako ha. Sabi doon, ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Yan. Kaya sa pananalangin po natin, lagi po nating sasamahan ng pag-asa. Dahil pag nawala po ang pag-asa, wala po magpo-forecast ng weather sa atin. Right? May nakarelate sa akin. Pag nawala po ang pag-asa, wala pong mag-guide sa atin na bigyan ang sarili natin ng malutog na damdamin para tayo patuloy na laging manalangin. Tanggalin niyo po yung hope sa inyong pananalangin. Tulad na sinabi ko kanina, malakas lamang pag, Lord, in Jesus' name, kami po'y lumalapit sa inyo. Pagdating sa gitna, tulog na. Wala nang boses. Hindi po napapansin yan. Minsan po, observer din ako eh. Ako, baka sabihin niyo naman, pag midnight prayer, titignan ko si brother, si Kuya, titignan ako kung paano ko manalangin. Ako naman pinangin. Diba? Hindi po. Amen? Perseverant. Laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa.
Ano sabihin ng pag-asa? Ito po ang pag-asa mo, nagpo-broadcast ng weather sa Pilipinas. Kung mainit o maulan, kung ano po ang heat index. Huwag niyo pong kakanggalin ang pag-asa niyan. Because that hope will bring us to a better answer. Diba? Anong sabihin ng faith? Ano pong sabihin ng pananampalataya? Ang pananampalataya ay pag-asa yan sa mga bagay na hindi ko nakikita. Kaya tanggalin niyo na po yung inyong mga motto din na to see is to believe. Tanggalin niyo na po yan. Amen? Perseverance. Kailangan lagi po tayong matyaga. Yan. Sabihin po sa kalapit niyo. Sabihin niyo, huwag kang tutulog. Huwag kang tutulog. Dahil ang pagtulog ay kawalan ng tiyaga. Tama? Yan. Sabihin sa kalapit niyo. Sabihin niyo, huwag kang tutulog. Yan, opo. O, sino po dyan may kape? Pa-share. Sino po dyan may coffee? Medyo tapang-tapangan niya pa. May laban. Kailangan may tiyaga. Dahil kapag walang tiyaga, walang kulang. Amen po ba? Yan po Luke 18, parable po yan. It is a parable. Sino po makakapagsabi sa akin? Ang Luke 18 ay parabola ng isang widow. Ano widow? Balo! Na gustong makamit or may gustong makuha na hindi niya makuha pero dahil siya'y makulit at matyaga at the end, nakuha niya ang kanyang gustong makuha. Basahin niyo po yan. Gusto ko yung attitude ng widow. Pabalik-balik siya doon sa hari. Dahil gusto niya makuha yung katarungan na gusto niyang makuha. Ano ginawa niya? Nagpabalik-balik siya. Ganon din po tayo sa pananalangin. Hanggang hindi natin nakukuha ang kasagutan, lagi tayong matulog! Manalangin. Amen? Kaya sa panalangin mo kayo tutulog-tulog. Amen po? Pero hindi niyo po minsan natatanong. Minsan na lang. Next slide. Yan. Minsan nagtatanong niyo po ba ito? Sino po nga ano? Paki-raise po ng kanang kamay. Why God delays an answer? Hindi po nitatanong minsan. Hindi lang minsan ko tinatanong. Dahil pag po ako nananalangin, lagi ko po sinasabi, Lord, I need an answer. I need an answer to my prayer. Right now. Now na. Pero hindi niyo po napapansin, minsan, nadidelay ang answer ng ating panalangin. 1 week, 2 weeks, 1 month, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. Sobrang delay na ano. Kaya lang po gusto ko ito sabihin. Meron ba akong pinapadalangin sa Lord? And it took, my beloved brethren, and it took 15 years bago niya ito masagot. Why? Bakit po? Nagtanong din po ako sa Lord. Why, Lord? Bakit parang ang tagal naman? Nakakainip. At ang pinakasad pa sa parte ng buhay kong ito, nung itinigil ko ang pananalangin, bigla niyang sinagot, nakakahiya kay Lord. Why? Tinanong ko din po yan eh, Lord, why you delay the answers in my prayer? At sinagot mo niya ako sa aklat ng Daniel. Tingnan po natin yung Daniel chapter 10 verses 2 to 3. Sister
Ito po, eyes on the monitor. In those days, Daniel, English kasi ito. In those days, Daniel, Tagalog po kasi Daniel, was mourning for 3 weeks. I ate no delicacies, no meat or wine entered my mouth, nor did I anoint myself at all for the full 3 weeks. Sabihin, nanalangin po si Daniel ng 21 days. Hindi niyo po ha? Ito, weeks lang po pinag-uusapan ha? Weeks pa lang. 21 days equivalent to 3 weeks. Nanalangin si Daniel. Verse 3. Sino na po verse 3? Ayun, I ate no delicacies. Wala. Nagtanong po ba si Daniel, bakit inabot ng 3 weeks? Yes. Nagtanong siya. Chapter 10, verse 12. Sinagot po siya ng Diyos. Then he said to me, fear not, Daniel, for from the first day, tingnan niyo po yung word na first day, that you set your heart to understand and humble yourselves before your God, nung first day pa lang ng kanyang pananalangin, ay sinagot na siya ng Diyos. Sinagot na ang kanyang panalangin. Bakit umabot ng 3 weeks? Ito po ang nangyari. The prince of the kingdom of Persia. Sino po yung kingdom of Persia dyan? Yung prince. Yan po yung sumisimbolo ng kaaway natin. So remember ha, our prayer, or when we pray, we declare war. At kapag po tayo nag-declare ng war, ang panalangin po natin paakyat sa langit ay hinaharangan ng Prince of Persia. Sabi, diretso natin, withstood me 21 days. Si Gabriel po yan. Si Gabriel po yung angel na pumunta kay Daniel. At sinabi kay Daniel na, first day pa lang, sinagot na ang iyong panalangin. Kaya lang, may nangyari. Ano nangyari? May labanan. Nagkaroon ng labanan, and then but Michael, one of the chief princes, came to help me. Yan. Hindi na makarating nung sagot ng panalangin kay Daniel. Anong ginawa? Tinulungan na ni Michael na ipaabot kay Daniel ang kanyang kasagutan ng kanyang panalangin. Supposed to be first day pa lang. Bakit inabot ng 21 days? Kasi when we pray, ang panalangin natin na para sa Panginoon, yung mga panalangin natin, hindi agad makarating. Kung nakarating man agad, pag may answer na, hinahadlangan pa din ng kaaway. Kaya huwag po kayong manghinawa, huwag kayong magkaroon ng mababang loob or panghinaan ng loob. Ito nga po si Daniel, 21 days lang. Ako nga, 15 years bago masagot. So, ibig sabihin, huwag tayong bibitaw. Because, ang panalangin natin, assurance naman na ibibigay na agad ng Lord ang answer. Ang problema, may humahadlang. Yan o. Basa niyo po. May humahadlang sa kanya o. Na, to the extent, pinulungan na siya ni Michael. Ni Michael pala, hindi po si Gabriel. Si Michael, yung angel of God. At yung si Michael ay nakipag-intervene na para lang ang sagot sa panalangin ni Daniel ay magkaroon ng kasagutan. Ganyan din po tayo. When we pray, our prayer must be perseverant.
tsagaan po ito. Kaya pag nawala ang tsaga, walang sagot. Kaya huwag po kayong aasa na ang inyong panalangin ay masasagot din kinabukasan kung hindi nyo pagtsatsagaan at kukulitin ang Diyos. Because when we pray, we declare war. Kaya yung panalangin natin, di ba sabi ng ibang pastor, hindi pa daw nalampas ng kisame. Di ba? So pag tayo nanalangin, palampasin mo natin ang kisame. Amen? Or paabutin na natin sa langit. At yan po. Yan o. But Michael, one of the chief princes, came to help me, for I was left there with the king of Persia. Amen? So when we pray, our prayer must be perseverant. Amen po. Amen po ba? Amen. Yeah. Reason why sometimes our prayer ay dinidelay ang answer because nagkakaroon po ng battle sa atmosphere. Maaari po, just maybe, talaga nang ginagawa ng Panginoon or gumagawa ang Panginoon na huwag mo nang ibigay ang sagot. Why? Just maybe, the Lord is testing us. Tinetest tayo ng Panginoon kung gano'n na ay kalalim ang pananampalataya natin sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po tayo sinabi ng Hebrews, but without faith, it is impossible to please God. Ano nawawala? Yung faith natin. Amen po? Kaya lagi nga po natin, kaya nga lang po paalala sa akin, sa bawat isa, na kapag tayo din nananalangin, lagyan natin ang pag-asa. At ang pag-asa ay magbubunga ng pananampalataya. Kaya lang, samahan po natin ang tiyaga. Amen po. Amen? Because when we pray, our prayer is our weapon. Ang prayer po ay hindi lamang pakipag-usap, hindi lamang pakipag-communicate sa Panginoon, or pagsusumbong sa Diyos. Ang panalangin din naman ay ibinigay sa atin para maging isang armas. Kompleto na rin naman tayo eh. May helmet, may breastplate, may sword, may belt, may shoes. Kompleto na, di ba? Kompleto na. But, nais pa ng Diyos na palakasin pa ang mga anak ng Diyos through exercising our weapon, and that is our prayer. Kapatid, I love you with the love of the Lord. Keep on praying. Huwag po kayo makikinawang manalangin. Keep on praying. At ito ay lahat tayo manalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat po sa mga salita mo. Sa umagang ito ay aming narinig. Dalangin po namin, Panginoon, na ito po ay selyuhan niyo ng banal na spirito upang ito po ay hindi manakaw ng kaaway sa aming buhay. Lord, we thank you that our prayer must be perpetual, must be powerful, and last but not the least, must be perseverant prayer. Lord, we thank you. We pray this in